Magandang araw guys! Susulitin ko na naman ang ating adventure bonding dahil for today's video ay pupunta tayo sa napakagandang lungsod ng Merida, Leyte. Ang Merida, Leyte ay tahanan ng mga makapigil hiningang landscape at coastlines. At alam nyo ba na sa Merida, Leyte din makikita ang isang marilag na bundok kung saan pagtungtong mo sa tuktok ay tanaw na tanaw mo ang mga lungsod mula Ormoc City hanggang Isabel, Leyte. Ang bundok na ito ay walang iba kundi ang Mount Magsanga na madalas bansagang The Gem of Merida. Hinubog naman ang pangalan nito mula sa dalawang magkatabing peaks na mistulang mga sanga kaya nabuo ang pangalang Mount Magsanga. At ito ang ating magiging adventure getaway for today's video. Tingnan nyo ang view guys, oh. Napakaganda. Para sa mga into hiking activities o sa mga magsisimula pa lang into hiking, please make sure to watch the entire video because at the end of my video, I will rate my experience in hiking the Mount Magsanga using the mountain score sheet. Dito sa score sheet ko ilalagay ang aking mga personal ratings sa pag-akyat sa Mount Magsanga gamit ang tatlong criteria. Criteria number 1 ay ang trail experience. I will rate from 1 to 10 ang overall trail experience ko sa pag-akyat sa Mount Magsanga. Mula sa access papuntang jump off, mga gamit o pasilidad na nagpapanatili sa safety ng mga hikers along the trail. At lastly, in terms of natural beauty, kung gaano kapayapa at kung gaano kaganda ang mismong trail. Criteria number 2 ay ang beauty of the summit. Sa criteria na ito ay rate ko from up to 10 ang ganda ng view na maaabutan nyo sa summit. Sa criteria na ito natin malalaman kung ganda ang pag-uusapan ay worth it bang puntahan ang tuktok ng Mount Magsanga. At ang panghuling criteria naman ay ang overall difficulty. Mahalagang maunawaan na di gaya ng naunang dalawang criteria na nirate ko base sa aking personal opinion at personal experience. Ang criteria na ito ay i-rate ko base sa perspektibo ng isang beginner sa hiking. Dito ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kahirap o kadali para sa isang beginner ang pag-akyat sa tuktok ng Mount Magsanga at ano-ano ang mga challenges at obstacles na may encounter nila. Ang score sheet na ito ay upang magsilbing guide or baseline sa mga hikers na gustong umakyat sa Mount Magsanga at primarily para sa mga beginners na gustong simulan ang kanilang hiking journey sa pag-akyat sa marilag na Mount Magsanga. Alright guys, without further ado, tapusin natin tong intro. This is The Wanderer and welcome to my vlog. Magsisimula ang ating paglalakbay sa poblasyon ng Merida. At mula rito ay papasok ka sa malalawak na palayan hanggang sa makarating ka sa Barangay San Isidro. Take note na wala pang opisyal na jump-off point ang pag-akyat sa Mount Magsanga. Technically, pwede kang mag-start sa Barangay San Isidro o maging sa kabilang barangay. At sa ngayon, as far as I know, ay wala pang opisyal na mandatory process mula sa LGU bago umakyat sa Mount Magsanga. At dahil wala pang opisyal na formalities, ay wala ding fees na kailangang bayaran. At bago natin simulan ang ating hiking, ay hayaan nyo munang ipakilala ko sa inyo ang ating magiging special guests for today's video. At hindi lang sila basta-basta special guests dahil ang makakasama natin for today's video ay ang iilan sa aking mga family members. Unang-una ay ang head of the family, ang aking tatay. At of course, andyan din ang aking nanay. Pumapangatlo naman ay ang aking batang kapatid. Pang-apat naman ay ang dayo pa mula sa Cebu City, si Tita Ven. At pang-lima, mula sa probinsya ng Bohol, ang aming pinsang CFC. At take note, lahat ng mga kasama ko dito ngayon ay puro beginner. Ibig sabihin ay wala silang kahit na anong experience sa pag-akyat sa bundok. At napili nila ang Mount Magsanga na unang bundok na kanilang aakyatin. At alam kong kayo din ay sabik na sabik ng malaman kung sino ba sa kanila makakatagal at makakapunta sa tuktok ng Mount Magsanga. Dahil pag nagtagumpay silang akyatin ang tuktok ng Mount Magsanga, ang Mount Magsanga ang kanilang magiging Mother Mountain. At maaaring itanong nyo, Kuys, ano bang ibig sabihin ng Mother Mountain? Sa hikers terminology, Mother Mountain refers to a deeply significant peak, often representing a hiker's first major climb. So basically, ang Mother Mountain ay tumutukoy sa pinakaunang bundok na naakyat mo. And in my case, ang Mother Mountain ko ay ang Mount Batulao ng Nasugbu, Batangas.
Bandang mga alas 7:30 ng umaga nang nagsimula kaming maglakad. Wala kaming tour guide at hindi namin kabisado ang daan, kaya minabuti namin magtanong-tanong sa iilang mga bahay-bahay na madadaanan along the trail. Mula sa start point sa Barangay San Isidro ay ito ang naging track namin. At pagkatapos ng iilang minutong puro paakyat ay ginawa namin ang aming unang stopover para makainom ng tubig. Okay pa ta guys? Okay pa tayo? Kapa, okay pa pa? Ma, ikaw ma, okay ka pa? Maon sa ma? Ikaw Franz, okay pa ba ka Franz? Nice. Oo, very motivated. Ngunit sa unahan ng trail ay hindi na daw talaga kaya ni Mama ang paakyat, kaya nagdesisyon na lang siyang bumalik habang hindi pa kami nakakalayo-layo, at sinamahan naman siya ng kapatid ko pabalik sa daan. Sayang man, pero dahil hindi na daw talaga niya kaya ay kailangan niyang mag-back out. Pagbalik ng aking kapatid ay agad naming ipinagpatuloy ang aming hiking. Nakakapagod man ang bawat hakbang paakyat, napapawi naman ito pag minamasdan mo ang napakagandang tanawin. Hindi pa nga namin nararating ang summit ay ito na ang view na bumungad sa amin sa kalagitnaan ng trail. Mapapawaw ka nga naman talaga sa angking ganda ng Merida. At dito pa lang ay tanaw na ang tuktok ng Mount Magsanga. Sa patuloy na paglalakad ay narating namin ang parte kung saan ay patag na at hindi na ganun katarik ang daanan. At dito namin naisipang mag-second stopover. Andito na kami sa may taas na bahagi. At tingnan nyo naman yung view guys, oh. Napakaganda! Kung kanina ay puro paakyat, ngayon ay pasulong naman ang daanan namin patungo sa isang maliit na sapa. Sa may unahan ay may nadaanan kaming bahay, kaya minabuti namin humingi ng direksyon. Manapitang agyanan pa doon sa Mount Magsanga. Ngari? Salamat mama. Sige. Oh, diri agi daw. Tara. Boss, may buntag. Asa? Diri agi on. Nya, ang kanang bukid ha mo na kato na tower sa Igbaw. Okay. Ako ng bukid na? Doon lang. Nalayo ka, ito babaw. Pag-abot yun ito babaw na may payag na babaw. Ay mo pag-ngari, kaya nga tupod mo dito. Nga tupod mo dito babaw. Diretso na gid. Sige. Salamat kaya, salamat. Pagkatapos ng mababang akyatan ay nagpahinga ulit kami para mahabol ang hininga namin. Pagkatapos ito ang buhat ang mga ninit. Nadiri ang ginhawa mo. Iog na. Hanggang ang heart. Tuk. Pero guwapa gapon nga dugdugdug. Nakaya raman. Nakaya rin na mo. Bisag hangat ka ayo. Tanawa lang ang view. Mama ko diri Atay. Orang di ka maluya. So pa, kumusta so far yung hiking? Okay. Okay man.
Kaya pa, kaya. Kaya kayo, kaya. Nawa naman ang kwan. Ang kakapoy ba? Ang arthritis sad, buwa. Franz, as a first-time hiker, kumusta yung experience so far hiking sa Mount Magsanga Trail? The best. At first, grabing hangata kay bugat kaayo sa lawas, pero sa tunga-tunga na sa hiking, goods na goods. Try ninyo guys. You should try. Kitlin, as a first-time hiker, kumusta yung experience sa pag-hike sa Mount Magsanga Trail so far? Okay naman. Kaya pa, kaya pa. Oh, kaya ra. Pero napagod ka kanina. Pero kaya pa rin, di ba? Oh, yun, laban, laban. Tita, as a first-time hiker, kumusta so far yung experience mo sa hiking sa trail sa Mount Magsanga? Okay kaayo. Porting hanga ka. Pero kaya pa, kaya. Kinakayahan. Wala ra kag nag-jogging og ormok do kanangga. Power, power. Power kayo. First time hiker to guys ha. Pero kinakaya niya guys. Gani. Oo, tara na daw guys. Tara na. Punta na kami guys. Let's go! Mula sa second stopover ay ito ang naging ruta namin. Lumakad kami sa isang patag na daan, tsaka lumusong pababa sa sapa. At nang madaan sa mga bahay-bahay ay umakyat na naman kami at nagpahinga sa kalagitnaan. At matapos ang ilang minuto ay pinagpatuloy namin ang aming pag-akyat hanggang sa makarating kami sa isang patag na bahagi kung saan overlooking ang ganda ng buong lungsod ng Merida. At upang mas ma-enjoy ang view ay nag-decide kami na mag-stopover ulit. Nakarating kami sa napakagandang lugar. Nagpahinga muna kami guys para ma-appreciate ang napakagandang view ng paligid. Tara, tignan nyo. Woo! Habang pataas ng pataas ang elevation, ay sinasabayan naman ito ng paganda na pagandang view. Hindi pa nga namin nararating ang summit ay sinulit na ang buong pagod namin dahil sa napaka-relaxing at napaka-peaceful na ambience ng parte na ito ng trail. Talagang perfect ang lugar na ito para kunan ng mga litrato at i-ID sa Facebook or maging sa Instagram. At of course, perfect din ang location na ito para mag-TikTok. Kulang-kulang ay nasa mga 1 kilometro na lang kailangan naming akyatin papunta sa peak. Kaya pagkatapos ng napakasinik na pahinga, ay agad naming ipinagpatuloy ang last leg ng aming trail. Teka, maputol ko lang saglit ang panonood mo. Promise, mabilis lang to. Sa aking nagdaang Mount Buga-Buga vlog ay mayroong mga nagpapa-shoutout. Kaya, basahin natin ang kanilang shoutout messages. Una, shoutout kay Edmar Escoton. Sabi niya, itatranslate ko na lang guys kasi Bisaya to eh. Ito daw ang magandang vlog na panoorin. Pa-shoutout. Wow, maraming salamat idol. Nagustuhan mo ang aking vlog sa Mount Buga-Buga. Ang mga comment na ganito ang nagbibigay sa akin ng motivation para ipagpatuloy ang ganitong klase ng mga content. At isa pa sa nagpapa-shoutout ay si Mel Bongcales, taga-Tagbubunga, Leyte. Saan yun? Parang first time ko narinig yun ah. Anyway, shoutout kay Mel at sa lahat ng mga taga-Tagbubunga, Leyte. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-comment nyo lang ang shoutout message nyo and on my next vlog or on my next episode ay babasahin ko ang mga shoutout messages ninyo. At meron pala akong isang request sa inyo guys. Kaunting kahilingan lang naman. Meron kasi akong YouTube at TikTok account na sinusubukan kong i-grow. At isang malaking pakinabang sa isang content creator na kagaya ko kung susuportahan nyo ang iba ko pang mga social media platforms. Ang aking YouTube account ay may username na @thewanderer9059 habang aking TikTok account naman ay may username na @the_wanderer98. Anyhow, ang mga link para sa kanya-kanyang platforms ay ilalagay ko rin sa description box below. Paki-click at paki-follow na lang guys. Maraming salamat. Yun lang at balik tayo sa video.
Tara, hapit na, tara! Woo! Uy, pahuwi usap ta. Pahuwi usap ta, guys. Para makagabawi-bawi. Tara, let's go, laban. Mahinay mo ha, kay hanlas pa badri. Ngunit mo sa mga tanong-tanong. Gabay! Iskat! Dali ta. Gunit ani oh. Okay. Tara. Malapit na kami, guys. Malapit na sa goal. Konting tiis na lang. Woo! Kaya pa, Day? Magdi na. Grabe ka. Sa kaon. Sige na, hapit na, Day. Di, pawel ko sa hotos dito. Gunit mo diha. Asa? Kana. Sige, na, friends. Gulit kitli. Masa pa? Okay. Bago marating ang peak, ay dumaan muna ako sa isang napakakapal na talahiban kung saan ang trail ay mistulang natabunan na dahil sa kapal ng namuong damo. Yes! Woo! Aha! Guys, andito na rin tayo finally. Nandito na tayo sa tuktok ng Mount Magsanga sa Merida Leyte. Dan yan yung signboard, guys, oh. Woo! Finally, tignan nyo, guys. Oh, nagbandal pa yung mga nakaakyat, oh. Sana wag natin gayahin tong mga gumawa nito, guys. Wag naman tong ganito sana. Kasunod ko ay isa-isa namang nagsidatingan ang aking mga kasama. Eksaktong 9:45 ng umaga na makarating kami sa summit. Kulang-kulang, nasa mga 2 oras ang ginugol namin sa hiking. Kasama na ang mga pahinga. Sa wakas. Ano ni kuya? Oh, mau na ni. Narito. Oh, mau na ni. Nakaya rin, oh, sa wakas. Nice. Kudos sa ating mga kasama, guys. First time hikers na silang 4 ha, pero nakaya nila ang Mount Magsanga. Meron pa palang isang signboard dito, mas bago, tsaka mas maayos tignan. 658 meters above sea level. Hindi siya ganun kataas, hindi din siya ganun kababa. Saktong-sakto at perfect na perfect sa mga beginners, kagaya nila. Of course, nakakapagod ang pag-akyat, lalo na sa final ascent dahil puro paakyat na, guys, at wala ng patag. Pero di ka naman lugi sa view at sa ganda ng tanawin na yung makikita. Tignan nyo. Mula sa tuktok ng bundok ay tanaw na tanaw ang napakaganda at napakalawak na kapatagan na napapalibutan naman ng marilag na karagatan. Nakakabihag mata din ang mayayabong na kakahuyan sa palibot at pagitan ng 2 peaks ng Mount Magsanga. At higit pa dyan, para sa akin, ang pinaka nag-stand out na feature ng Mount Magsanga ay ang matulis na forma at hugis ng 2 nitong peaks na napakaastig nga naman talagang tignan. At kahit tignan sa malayo ay talagang agaw pansin. Hindi may kakaila na isa ang Mount Magsanga sa mga bundok sa Leyte at maging sa buong Pilipinas na hindi mo maipupwera kung natural na ganda ang pag-uusapan.
Kung heograpiya naman ang pag-uusapan, nakatayo sa gitna ng peninsula sa kanlurang bahagi ng Leyte ang bundok na ito. At dahil ito na ata ang pinakamataas na peak sa bahagi ito ng Leyte, ibig sabihin nito ay unobstructed ang view mo sa kapatagan mula Ormoc City palibot hanggang Isabel, Leyte. At di lang yan, dahil unobstructed ang view, pwede kang mag-camp dito para antayin at masaksihan ang magandang sunrise or maski sunset. Lupet, di ba? Pasado alas 10:30 ng umaga nang sinimulan na namin ang aming descent. Sulit na sulit ang aming naging banding. Sa kabila ng lahat ng pagod ay worth it ang lahat dahil sa napagandang view sa tuktok. Katong may paubos ba? Sa ibang ruta na kami dumaan, pabalik dahil nalaman namin sa isa sa nakatira dito na meron palang shortcut sa parte na ito ng trail saan hindi mo na kailangang umikot pa at malayo-layo din ang matitipid mo sa lakaran kaya dito namin napiling dumaan. Tinuro din ng isang taga rito na meron palang isang bukal ng tubig sa sapa. Perfect timing naman dahil halos paubos na ang lahat ng tubig namin. Kaya agad namin itong pinuntahan. Tara pa, minum ta pa. Dali, maginom dali. At sa wakas, isang napakalaking relief ang finally makabalik ulit sa barangay San Isidro. At sa lilim ng isang bahay, naghihintay ang iba pa naming mga kasamang nauna ng umuwi at pati na rin si nanay. Ikaw ka nagbasol. So, babalik na kami. Gagawa kami ng kaunting video, drone shot. Then, pupunta na kami sa Ormoc para kakain, guys. Nakakapagod pero sulit na sulit yung experience. Ayun guys, kudo sa inyo at nakarating na kayo sa parte na ito ng aking vlog. At gaya nga ng aking nabanggit sa umpisa ng aking video, pagkatapos ng vlog ay i-rate ko ang aking experience patungkol sa Mount Magsanga Trail using the mountain score sheet. I-rate ko ang trail gamit ang tatlong criteria, with 1 being the worst at 10 being the best. So let's start with criteria number 1. Well, as I've mentioned earlier, sa ngayon ay wala pang official na jump off point ang Mount Magsanga Trail. Pero kami na nagsimula sa barangay San Isidro ay hindi naman kami nahirapang makapasok mula sa poblasyon ng Merida. May kalsada naman. Meron nga lang mga lubak-lubak sa daan pero hindi naman siya ganun kadelikado at kaya naman maging ng aming 4-wheel na sasakyan. At kung parking naman ang pag-uusapan sa inyong mga motor o mga sasakyan ay wala na mga problema dahil sa dulo ng kalsada sa barangay San Isidro ay marami namang lilim doon kung saan pwede mong parada ng libre ang sasakyan mo. Pwede ka naman ding mag-umpisa ng trail sa kabilang barangay. Pero sa ngayon, ang alam ko lang talagang entry point sa Mount Magsanga Trail ay ang trail na magmumula mula sa barangay San Isidro. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang involvement ng LGU sa pagpapanatili sa Mount Magsanga Trail. Sa ngayon ay wala akong sapat na impormasyon kung ano-ano ang mga plano at projects para sa Mount Magsanga. Pero ang nakita ko ay meron silang magandang signboard sa tuktok ng bundok, which is one good thing, di ba? At sa opinion ko din ay dapat magdagdag sila ng mga extra facilities para ma-make sure ang safety ng mga hikers na pupunta sa trail. For example, mga access ropes na mag-a-assist sa mga hikers kung aakyat sila sa Mount Magsanga, lalong-lalo na sa parte kung saan malapit na ang peak dahil walang ibang hawakan dun kundi mga ugat at
mga halaman na may tsansang mabali or malukat. Kaya mas safe at mas praktikal na maglagay ng tali doon gaya ng ginawa ng Barangay Kabintan sa mga tourist destination na minamanage nila ng Mount Malingatong at Alto Peak, di ba? At ang panghuli at siguro isa sa pinaka-importante na dapat nilang ilagay ay ang maintenance personnel. Mayabong na kasi ang damo sa may tuktok ng bundok at natatabunan na ang mismong daan. Hindi na ganun ka-safe para sa mga hikers, lalo na't bangin ang sa may gilid. Kung tututukan ng LGU ang Mount Magsanga Trail para maging isang ganap na tourist destination, ay iilan ang mga bagay na ito sa dapat nilang tutukan. Pero then again, hindi ko naman alam kung ano yung priority ng LGU sa ngayon. Lalong-lalo na ngayon, di ba? Mahalang bilihin, krisis sa langis. Kaya naiintindihan ko din kung isi-set aside muna nila ang tourism sector ng LGU. Pero sigurado din ako na pag na-improve nila ang Mount Magsanga Trail ay magkakaroon na ng mandatory registration, payment at mandatory tour guide sa mga aakyat sa Mount Magsanga, which is para sa akin ay the best. Marami kasi mga turista na walang disiplina at nangiiwan na lang basta-basta ng mga basura nila sa summit o sa trail. Mas maigi ng may tour guide na kasama para at least merong sasaway sa kanila at extra income din, di ba, sa mga lokal na magiging tour guide, at magkakaroon sila ng tsansa na mai-showcase ang ganda ng lugar nila sa mga turista. Sa beauty of the trail, wala nang question para dyan dahil ang Mount Magsanga Trail ang isa sa pinakamagagandang trail na aking nasubukan. Ang nagpaganda nito ay ang open at unobstructed trail kung saan makikita mo talaga mga malalawak at mga gandang view na talaga namang nakakaakit sa mga turista. So all in all, ang rate ko sa criteria number 1 will be 8 out of 10, which is a very good and very deserved rating para sa isang magandang hiking destination. Criteria number 2, which is ang beauty of the summit. Sa beauty of the summit ay wala akong masabi. Ilalagay ko na agad ang score ko, 10 out of 10. Maganda ang summit, meron kang access para makita ang sunrise at saka sunset, pwedeng mag-camping sa ngayon ha. At higit sa lahat, pagtungtong mo sa tuktok ay tanaw na tanaw mo ang mga lungsod mula Ormoc City hanggang Isabela Leyte. Kaya worth it din lahat ng pagod, puyat at pawis mo sa pag-akyat kung ganun kaganda ang view sa tuktok na maaabutan mo. At ngayon comes the last criteria. Sa criteria number 3 natin malalaman from scale of 1 to 10, 1 being the worst at 10 being the best, gaano nga ba ka-beginner friendly ang Mount Magsanga? Isa-isahin natin. Well, alam nyo naman di ba na 5 ang aking mga kasama at silang lahat ay puro beginners. 4 sa kanila ang nagsucceed habang isa naman ang nag-back out. Sa madaling sabi, although beginner friendly ang Mount Magsanga Trail, ay hindi ito para sa lahat ng mga beginners. Ang mga beginners na sasucceed sa pag-akyat sa Mount Magsanga ay ang mga beginners na physically at mentally ready para sa hiking. Ano bang ibig kong sabihin? I-elaborate natin. Pag sinabi kong physically ready, ay dapat meron kang active lifestyle like mahilig ka sa walking, jogging, even better running para ma-exercise ang buong katawan mo, lalong-lalo na ang mga legs mo. At kalimitan, nagbaback out ang mga beginners dahil sumasakit na ang mga legs nila at ramdam nila na hindi na nila kaya. Kung hindi ka masyadong physically active, ay ni-encourage kita na simulan ang mga minor hikes gaya ng Bundari Peak sa Matagob, Sulfatara Peak sa Ormoc at Muffin Peak sa Merida pa rin mismo, bago ang medyo mas mahirap na hiking. Ang ibig sabihin ko naman nung sinabi kong dapat ikaw ay mentally ready, ay dapat handa kang mapagod at handa kang magbigay ng effort para maipagpatuloy ang hiking. Sa ibang salita, dapat gustuhin mo talaga ang pag-hiking at hindi ka lang basta-basta mag-hike para sa videos, sa picture o sa TikTok. Dapat talaga ay at least meron kang koneksyon sa kalikasan. At diba, nabanggit ko kanina na maganda ang trail ng Mount Magsanga dahil open ito. Pero dahil open ang trail, ay mas exposed ka sa mga environmental factors gaya ng init at ulan. At pangunahin nakakalimutan ng mga beginners pag umaakyat sila sa mga ganitong uri ng trail ay ang pagdadala ng sobrang tubig. Well, maaari inyong itanong, bakit sobra? Bakit di na lang kailangan ng sakto, di ba? Personally, I would recommend na magdala kayo ng at least 3 liters ng tubig dahil may tsansa na may mga kasama kayo o makakasalubong sa trail na maaaring maubusan ng tubig. Kaya pwede nyong ibigay ang spare water nyo. Kung hindi naman siya ganun kabigat, ay dapat sobrahan mo ang tubig na dadalhin mo. Lagi mong tatandaan na dapat ang priority ng isang hiker, lalong-lalo na pag nag-hike sa mga open trail na expose sa matinding init, ay ang pagdadala ng tubig dahil pwede mong ikamatay ang dehydration at ang heat stroke. At isa pa sa dapat i-consider, lalong-lalo na ng mga beginner kung gusto mag-hike sa Mount Magsanga, ay ang weather forecast before at during sa date na napagplanuhang hike. Dapat ay check nyo muna kung hindi ba umulan the day before at the day during sa napagplanuhang hike dahil hindi magiging magandang experience ninyo kung maaabutan kayo ng ulan sa trail. Dahil magiging madulas ang maraming bahagi ng trail, lalong-lalo na sa parte kung saan paakyat na malapit sa summit. Nung umakyat kami ay tirik na tirik ang araw pero meron pa rin mga parteng madulas dahil malambot ang klase ng lupa sa parte na iyon ng trail at mas lalong lalambot pa yon kung naulan or
galing sa pag-ulan. All in all, ang rate ko sa difficulty ng Mount Magsanga para sa mga beginners ay 7 out of 10. Yes, meron akong mga warning at precaution na nabanggit pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na sila pwedeng remedyohan. Gaya ng pagdadala ng tubig, pagdadala ng trail hat o alinmang pangtakip sa init, pag-check sa weather at pagsusuot at pagdadala ng mga proper na gear at equipment na magpapanatili sa personal safety mo at ng mga kasama mo pag nag-hike kayo sa Mount Magsanga. Isang episode na naman ang natapos natin. Maraming salamat sa walang sawang suporta at panonood at pagtangkilik sa mga content ko. Kung gusto mo ng mga ganitong content mula sa akin, all you have to do is please like, share, please subscribe to my channel. At kung nag-enjoy ka sa ating Mount Magsanga episode, ay tsak na tsak kung mas mag-enjoy ka sa Mount Buga-Buga episode. Sa mga hindi pa nakakapanood sa aking Mount Buga-Buga vlog, I will leave the link on the description box para mapanood nyo naman. At tsak na tsak ako na kung nag-enjoy kayo dito, ay mas mag-i-enjoy kayo doon. Mas maraming adventures doon guys. Alright guys, once again, maraming salamat hanggang sa muli nating pagkikita in one of my future episodes. Ingat guys!